Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Celebrity Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Celebrity Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Celebrity Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Celebrity Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Tayo kung saan isa sa pinakamalaki or major sponsor ng Tape Incorporated abay sumanib na sa kumpanya dito po kay Mr. Manny Pangilinan. Ang lahat ng yan, but before natin Celebrity Updates, like, share, and subscribe mga katunay! Notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo mag-start, ay i-shoutout muna natin. Una-una si Miss Bea Beng. Sabi niya, pa-shoutout po nyo ako. Yan, shoutout natin. Of course, si Mr. Malyari Mascarinhas na isa rin sa mga avid viewers po natin dito po sa ating YouTube channel. Alam naman po natin na isa sa pinaka-major sponsors and advertisers po ng generic Bulaga ay ang ito pong San Miguel Corporation, no? Isa pong news online ang naglabas po nito kagabi lang, October 23, 2023, 6:40 PM. Yan, so Philippine Tycoons, ayan. So kasama po kasi sa Philippine Tycoons po yung mga like Manny Pangilinan, Mr. Ramon Ang, yan. Ayan po yung mga malalaking business tycoon dito sa Pilipinas. At kinukonsidera ng Tape Incorporated ng San Miguel Corporation ay isa sa mga pinakamalaking major sponsor po ng Tape. Kaya hanggang ngayon, talagang umi-ere pa rin sila. Kasi nga, diba, parang nabalitaan natin na isa ang halusos, no? Isa sa mga halusos or maaaring yung tatay po nila mismo ay isa rin sa mga investors dito po sa nasabing kumpanyang ito. Pero this time, nagtaka po ang lahat kasi nga, ito pong si Ramon Ang at saka si Mr. Manny Pangilinan, rival po sila pagdating sa business. Sabi nga ng title, Ramon Ang and Manny Pangilinan go from business rival to associates. Dati po silang meron po silang, kumbaga yung business nila talagang masasabing sila talaga yung magkakompetensya pagdating po sa mga malalaking business tycoon dito sa Pilipinas. Sabi po ng ilang news online, Diversified Conglomerate San Miguel Corporation or SMC confirmed that its Chief Executive Officer Ramon Ang is acquiring an equity stake in rival Manny Pangilinan Metro Pacific Investment Corporation or MPIC. In stock exchange filing on Monday, October 23, SMC confirmed a Philippine Daily Inquirer report stating that Ang, in his personal capacity on the invitation of Pangilinan, made an indirect investment in MPIC. Alam niyo po, matagal na po talagang magkaribal to pagdating po sa negosyo. But this time is na sila, magka-associates na sila. Kumbaga parang magkasosyo na sila dito sa negosyong ito. I was also elected as a member of Metro Pacific MPIC, no, na bagamamay-ari po nito pong si Mr. Manny Pangilinan. The Inquirer just said an entry in MPIC was prelude to the eventual merger of SMC and MPIC Tollways businesses. So doon po sila kasi si Ramon Ang po is kilala po yan sa isa siya sa mga business tycoon sa Pilipinas na nagmamay-ari ng Petron, no? Yung business niya is about sa mga fuels, ayan. So kaya ganun kayaman itong si Mr. Ramon Ang. Grabe talaga. Kung ikaw talaga ay may-ari ng mga gasolinahan talaga, lalo na yung Petron, kilalang kilala yan eh. No? Hindi lang yan, marami pa siguro mga negosyo yan. No? Sarap din mag-invest dyan, no, sa gasolinahan. Maraming iba't ibang gasolinahan eh.
Pero eto, magsasama si Manny Pangilinan tsaka si Ramon Ang na alam naman na rival talaga dati. Pero ngayon is magkakasundo sila. So kapag nagkasundo na yan at nagsama na talaga yan, ano pa ba? Siyempre, saan pa ba? Babagsak yan. Di sa TV5. At nandoon, magi-sponsor na din. Dagdag na naman niya. Time nagkasundo na silang dalawa. Dahil mas pinalawig at mas pinalapit pa ni Mr. Manny Pangilinan, ito pong si Mr. Ramon Ang at ang SMC or San Miguel Corporation dito po sa kanya pong sa kanyang turf or dito po sa kanyang pagmamay-ari o dito sa MPIC. MPT Metro Pacific Tollways Corporations operates and maintain 223 kilometers across the major Philippines toll road system. So, yung ganun po kayaman at ganun po kalawak yung talagang naaabot. Sana all dumating ang panahon, yumaman tayo ng mga katunay. Pati kayo, lahat tayo. Ano kaya kung lahat ng tao sa mundo mayaman na? No? Pero grabe, no? Itong mga ganitong klase na nagkaroon ng mga biyayang ganyan. Siyempre sa mga sipag ng mga ninuno nila yan, kaya nakamit nila yan Ganon kalaki yung negosyo na meron po si Mr. Manny Pangilinan. So, kung si Mr. Ramon Angs po at ang San Miguel Corporation ay kinonfirma nila na talagang nagkaroon na po ng parang pagkakasundo, yung dalawang ito, hindi rin po imposible na maging isa sa mga major sponsor po ng TV5 ang San Miguel Corporation. Sigurado? Na siyang isa sa pinakamalaking na investors or advertisers po na meron ang tape, no? So, hindi po imposible yun. Pero it doesn't mean na porket mag-i-invest po ang San Miguel Corp dito po sa TV5, iiwan na po nila yung kanilang investment sa kabila. Kasi ganyan po ang mga business tycoon. Hindi nila inilalagay yung kanilang mga pera sa isang basket lang. So, parang they need to invest more. Para kung mawala man yung isa, meron pa silang another business na pwede po nilang i-operate, diba? Parang hindi na lusaw yung pera nila sa isang investment lang. Kaya naman mangyayari kasi niyan kapag tinanggal nila doon, kawawa din naman kasi yung kabila. No, kumbaga ang mangyayari kung sa TV5 lahat ibubuhos nila, no? Alam naman na malakas talaga yung EAT. So naka-invest sila doon, kumbaga dapat tinitira naman ni Manny Pangilinan yung kabila. Tira nyo naman! Baka magtampo na sila lalo. Kumbaga, kaya tumutuloy-tuloy kasi ang programa ng kabila. Kasi may mga investor pa rin naman na naniniwala sa kanila. Ganun yan. Siyempre, tayo din naman, hindi naman tayo lahat. Lahat ng mga TVJ supporter, no, hindi tayo ganun kasama. Mag-isip na, mas maganda, tanggalin na lahat ng mga investor dyan, ganto, ganyan, para matigil na. Kumbaga, may mga staff din naman dyan, na mga mawawalan din naman ng trabaho. No, yung iba dyan, may mga matitinong host naman dyan, na hindi mayayabang, katulad ni ano, ay, kaya tayo magbanggit. Kasi, yun ang sinasabi na iba, parang mayayabang na iba. So, mas maganda na rin, na nandito, kumbaga, nasa TV5 is doon sila mag-i-sponsor. Siyempre, magpapasok din yung mga yan. Kaya maganda na rin yung dalawa. 'Di ba? Kung sakaling umalagwa yung isa, pero nararamdaman na nga na malapit na. Malapit ng dilubyo. It's gonna be a good news para po sa EAT na lalo na isa yan sa pinakamalaki na investors or advertisers sa pwedeng pumasok sa TV5. So dahil dyan, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating latest update. Sabi ni Jimmy Timawa, nadulas si Alan Kay doon sa nadadaanan nila na palusong pababa, nakayod ang braso niya. Ayun, kasi nga 'di ba, meron tayong mga videos na napanood na parang na-aksidente nga di umano. Ito pong si Mr. Alan Kay. At nakita natin na talagang may sugat po siya, pero parang minor lang din naman, parang medyo malala lang pag pinignan natin sa video. Sabi ni Estelita Salvador, wag pangunahan sila TVJ, silang marunong, mababait, marespeto at marunong silang magturo sa mga baguhan. At sa totoo lang, kapag isinali na nila sa grupo ng Daver Cats, hindi sila marunong mapaalis, lalo na napakinabangan na sila kapag
kulang pa pinagtsatsadaan nilang turuan maliban na lang kung sila ay may gustong umalis. True. Wala pa po kasi tayong nabalitaan na parang pinaalis ng TVJ. Meron po yung mga pinaalis ng producer. Pero yung mismong TVJ ang nagpaalis, parang hindi po ata nila ginagawa yun. Kasi gusto nila... ang nagpapaalis dyan, alam nyo na ako sino, simulat sa pulpa nun sa Itbulaga. Di ba? Na-reveal na nga yun kung sino mga nagpapaalis eh. Gaya kay Ma'am Ruby, di ba? Kitang nagbakasyon lang, may inasikaso lang. Pagbalik, hindi na siya kasama doon sa listahan ng magiging host sa Itbulaga. Si Jimmy Santos nawala din doon. Tapos sila Kimpi, si Kimpi nga sinabi na hindi naman TVJ ang may pakana ng pag-alis niya, talagang yung mismong yung management may gawa na talagang pinaalis siya. 'Di ba? Ang dami nilang tinatanggal pero ang TVJ wala silang kinasasangkutan na tinatanggal nila yung mga kasama nila. Kung tutusin nga mas maganda mas marami sila, mas masaya, mas maraming nagpapasaya sa grupo nila. Syempre kahit papaano, ano na naman yun, matagal din naman ang pinagsamahan namin. Tapos ganyan. Pero may naalis talaga na, alam nyo ba mga katuna, yung sinasabi nga na yung na-chismis na hindi nagpapapasok gano, tapos yung laging late pumasok. Ayun natin tinanggal. Ewan natin kung sila nagtanggal, pero yung management, kilala nyo ba yung mga katuna? Hindi ko nababanggitin kung sino, i-mention nyo na lang sa comment box yung tinutukoy kong yun na naging issue na issue siya dun sa isang host, na komedyanteng host din na babae, na nagkaroon siya ng relasyon pa nga daw. Ayun na chismis. Diba? Tapos lagi daw siyang late pumasok, ganto, ganyan, para siyang borlog lagi, ganun. Lahat may trabaho, di ba? And of course, sabi ni Johan2530, I'm an avid fan of TVJ since Itbulaga time. Andyan man si Zombie or wala, okay lang for me. Much better, mag-solo na lang siya. In his vlog, nakakatawa siya, but in E18, nope. Mas hindi okay ang sugod bahay kung wala si Jose and Wally. Kasi ang totoong nagbubuhat ng sugod bahay ay sina Jose at Wally since Itbulaga time. May katwira naman po si Miss Johan. Kasi diba sabi ko nga sa inyo, na hindi po sila parehas ng wavelength kung paano sila magpatawa. Meron silang kanya-kanya nilang paraan kung paano sila magpapasaya ng tao. Tama. Si Jose tsaka si Wally, yes, sila talaga nagsimula niyan. Talagang ang buhay talaga niyan is si Jose. Pero kumbaga, ang atake ni Jose iba, ang atake ni Wally iba, ang atake ni Zombie iba. Hindi pare-pareho yan. Mas maganda nga yan, nakikita natin silang iba-iba. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbulakay Celebrity Updates. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo? At ang si Ramon Ang, ayan, ng investment in Manny Pangilinan, MPIC San Miguel confirms. Ayan talagang papasok ng San Miguel dito kay Manny Pangilinan. Sponsor na naman yan. Comment lang po kayo mga katunay sa inyong masasabi. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.